is indeed the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad dahil ngayong linggo po tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. The Bible says in Philippians chapter 2 verse 10 that at the name of Jesus every knee shall bow, of those of heaven and of those of earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
heart upang maitulog natin sa Kanya ang ating mga puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ibig dapat mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-ibig dapat mo. Ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging wagnan mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging wagnan mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lord, we give you the glory, O God, for you are the King of Kings and the Lord of Lords. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At para po sa ating scripture reading ngayong umagang ito, tayo po ay makibukas sa Romans chapter 5 verse 8 to 10. At ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Verse 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nangyang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung nooy tayo'y mga kaaway, ay ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkasundo na, ay mga ngaligtas tayo sa kanyang buhay. Papuri po sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami lubhang nagpapasalamat ngayong umagang ito na kami pinagtipon mo, Panginoon, sa isang espiritu upang sumamba ngayong araw na to, Panginoon. Ang tanging dalangin namin ay maging matagumpay, Panginoon, ang aming pananambahan. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, ay magalak kami at mabigyan ka namin ng kapurihan at kapasalamatan, Panginoon, dahil sa mga kabutihang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa kaligtasang ibinigay mo din sa amin, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon, ay gabayan mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu, at gayon na din, Panginoon, ang aming pastor na magbabahagi ng iyong salita, ay puspusin mo siya ng banal na Espiritu, Panginoon. At tanging sa iyo, Panginoon, ang gagaling lahat ng mga sasabihin niya, Panginoon,
upang sa ikalalago ng aming pananampalataya, Panginoon, at upang malaman namin ang katotohanan, Panginoon, na patungkol sa iyo. Ngayong umaga po ito, Panginoon, ay bigyan niyo, Panginoon, ng katagumpayan ang buong service namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Isa pong mapagpala at isang magandang umaga sa inyong lahat na sumusubaybay po dito sa aming programa ng Faith in Christ Jesus Ministry. Tuwing linggo po ng umaga ay ginaganap ang pagsamba namin sa pamamagitan po ng Facebook Live at ang replay po ay pwede din pong panoorin sa YouTube channel ng Faith in Christ Jesus Ministry. Kaya po, habang pong mayroon pa pong pandemya, ay dito po muna natin gaganapin ang pagsamba sapagkat ayaw po nating mag-take risk at ilagay sa posibleng panganib ang buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Muli po, isang magandang umaga at binabati ko po kayo ng isang mapagpalang linggo ng umaga, araw ng pagsamba. Sa atin pong paksang pag-aaralan ngayong umaga o ang paksang nais kong dalhin sa inyo ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Why did Jesus have to die on the cross? Bakit kinailangan na mamatay si Jesus sa krus dun sa Kalbaryo? At nais ko pong basahin natin. Yun pong may Bible, pwede po ninyong buksan sa Romans chapter 5 at atin pong babasahin pasimula dito sa verse 8 hanggang verse 10. At yung pong walang Bible, pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Pablo. Ito po yung nakasulat. Dadapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa ngang ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nagkakasundo na, ay nangaligtas tayo sa kanyang buhay. Sa English po, but God commanded His love toward us in that, while we were yet sinner, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Nais ko pong emphasize yung salitang si Kristo ay namatay dahil sa atin. And before I proceed to the substance o yung pinaka-main message or main na mensahe
ng paksang itong ating pag-aaralan, let us study deeply the message of this text or writings of Apostle Paul written in Romans chapter 5 from verse 8 to verse 10. In verse 8, it says, "But God commanded His love toward us." So, dinemonstrate po ng Panginoon, ipinakita, inihayag niya ang kanyang pag-ibig. Paano po niya ipinahayag o dinemonstrate ang kanyang pag-ibig sa atin? Ang sabi po, while we were yet sinners, Christ died for us. So in other words, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kamatayan dun sa cross. At kailan? Nung tayo ay makasalanan pa. Kung ibabase ang kanyang pag-ibig o ang pag-ibig ng Diyos sa human standard, hindi niya tayo pwedeng mahalin. Kung ang pagbabasihan o ang kanyang pagmamahal sa tao ay sa pamamagitan ng human standard, hindi niya tayo pwedeng mahalin dahil tayo ay makasalanan pa. Because human standard, ang demand ng pagmamahal ayon sa pamantayan ng tao, mamahalin mo ang isang tao sapagkat he loves you in return. Or siya'y kaibig-ibig, isa siyang mabuting tao na nagbibigay ng favor sa iyo. Kaya napakadaling mahalin ng isang taong katulad nito. Subalit, kapag ang isang tao ay hindi kaibig-ibig, isa siyang taong masama, isa siyang taong nagdudulot sa iyo o nagbibigay lamang sa iyo ng sama ng loob, ng sakit, napakahirap pong mahalin yan ayon sa pamantayan ng tao or human standard. But yung standard, God's standard of loving people ay taliwas po, is contrary to human standard. Ang pinakita po rito ng Panginoon, nung tayo ay hindi pa karapat-dapat mahalin sapagkat tayo ay makasalanan pa. Punong-puno po ng putik, punong-puno ng kasalanan ang ating kabuuan as or the nature or the our being ay isang marumi at makasalanan pa. Doon niya ipinakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kamatayan dun sa krus. So, yung kanyang kamatayan ay yung tinatawag nating the atonement o yung forgiveness of sin. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan dun sa cross nung tayo'y makasalanan pa para sa kapatawaran ng kasalanan. So hindi muna niya hinintay na maging malinis tayo sa kasalanan para niya tayong mahalin, kung hindi, nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo'y marumi pa, nung tayo'y patay pa sa espiritu at hiwalay ang ating relasyon sa Diyos, doon siya nagpahayag ng pagmamahal sa atin at ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay dun sa krus as an ultimate offering and sacrifice for the salvation of human race. Yan po ang kaulugan ng verse 8. And then let us proceed in verse 9.
much more than being now justified by His blood. Ang ibig pong sabihin, tayo ay na-justify not because of anything, not because of our religion, not because of any good works that we have done, but because only by His blood. We are justified. What do we mean by the word justified? Ang sa batas po ng tao, in criminal law, kapag sinabing justified, meaning you committed a crime or wrongdoing, but later on, you were absolved or found not guilty because what you did, although wrong, is justified. Makatuwiran. Halimbawa, pumatay ka ng tao, that is a crime, that is a wrongdoing. Yun po ay kasalanan. But because ito'y bahagi ng mga tinatawag nating justifiable circumstances or justifying circumstances, like for example, self-defense. Pinatay mo ang isang tao, pero naabsuelto ka, you were found not guilty or absolved because what you did, although it is a crime, committing murder or homicide, you are justified because of self-defense. Kaya you are justified although you committed the crime. Yun po ang ibig sabihin ng justified. Or another example in criminal law ay yung tinatawag nating mistake of identity. Halimbawa, isang gabi, no electricity in a very remote barrio, and it was raining and there was a storm. And it is well known that in that place, there were so many robbers and criminals roaming around in the night time, and then suddenly, at the middle of the night, where no people, all people are already resting and sleeping on their own houses, suddenly somebody is knocking at your door, and you were alone. And when you ask the person knocking at your door to identify himself and give his name, but he is not answering. And then when he opened the door, you shoot him and kill him. And it so happened that he was, or she was, or whatever, maybe your father, your brother, or your husband. Pero napatay mo siya, but you killed the man. That is a crime. That is homicide. But because of that justifying circumstance, you killed the man, it is wrong, it is a crime, it is a sin, but you are found not guilty or absolved of any criminal liability because it was justified. Mistake of identity. No criminal intent. Wala kang balak na pumatay. Walang evil mind nor evil intent. Kaya wala kang kasalanan. Ito po ang ibig sabihin na in verse 9 na sinabing, being now justified by His blood. A sinner wants the atoning power of the blood of Christ when He offered His life and died on the cross. When that atoning power of the blood of Christ was
in you by faith, then although you are a sinner, you will be justified according to Paul, and you will be saved from the wrath of God. And then in verse 10, sabing ganon, for if when we were enemies, nung tayo'y mga kaaway ng Diyos, we were reconciled to God by the death of His Son, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, tayo ay na-reconcile sa Panginoon, sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung broken relationship na nangyari nung nagkasala ang tao, when sin entered into this world, the relationship, the connection of man to God was broken. But because of the blood of Jesus Christ shed on the cross, we were now reconciled with God. That is why we are now called the friend of God. We shall be saved by His life and we will reconcile. Ngayon, hindi na tayo enemy, but a friend and children of God. So, ito po yung pasimula ng mensahe ngayong umaga. Ito po yung pagbabasihan natin sa ating paksang pag-aaralan ngayong umaga. But there is still, or there are still some question left unanswered. When one of these is, why, ang katanungan is, why there is a need for Jesus to die on the cross? Why there is a need for Him to suffer a horrible death? Terrible po yung pangyayari dun sa cross upang ipakita lamang ang kanyang pag-ibig, to show and reveal His love, to save us from the wrath of God, and to reconcile with Him. Why? There is a need for Jesus Christ to die on the cross. Bakit kailangan pa yun? Wala na bang ibang way? Is there any other method or way wherein we can be reconciled with God aside from Jesus dying on the cross? Wala na bang ibang paraan? Bakit kailangan pa siyang mamatay at magdusa ng isang horrible death? Bakit hindi na lamang simply saying, since God is a sovereign God, and at siya lamang, He is alone who can forgive sin, why not just simply say to Adam and Eve, I forgive you? Sana hindi na kailangan pang i-offer si Jesus on the cross by simply saying, I forgive you all. I am a powerful and sovereign God. I have the power to forgive sin. So, to simplify everything, I am now forgiving you for all your sin. If that will be the case, therefore, there is no more need for Jesus to die on the cross. But why is it necessary? Why is it important? Why is the death of Jesus Christ is the only way for us to be reconciled with God and for the forgiveness of the sins of the world? Pakinggan ninyo ang isang sulat ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15,
verses 3 to 5. This is what it says. And that for I delivered unto you, first of all, that which I also received, how the Christ died for our sins according to the Scripture, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scripture, and that he was seen of Cephas, then of the 12. Ayon kay Apostol Pablo, there is only one way as our passport to enter the kingdom of God, or to go back to paradise. And this is the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya, ang sabi ni Pablo, there is no other way wherein we can enter heaven but only through death and resurrection of Jesus Christ. And to understand why there is no other way is by understanding the character and nature of God. Upang lubos nating maunawahan kung bakit wala nang ibang method or way other than the death of Jesus Christ, let us study deeply the character and nature of God by means of knowing and learning and understanding the character and nature of God the Father. We will likewise understand why He offered His only begotten Son to die on the cross for the forgiveness of the sins of the world. And there is no other way. Let us study further. Paul explained also in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. And since ayon na rin sa kanya in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Lahat daw tayo ay makasalanan. So if all are sinners, then because we are sinners, ang kabayaran ng kasalanan for the wages of sin is death. Therefore, all men are bound to die a second death. The first death that happened is dun sa Garden of Eden, wherein our spirit died instantly at the moment sin came into this world. And then second, we will expect physical death. It is appointed unto man once to die. And then third is the second death in the lake of fire. It is appointed unto man once to die, and then after this is judgment. So, since all men are sinners, there are no exemption. All men are bound to die in the lake of fire or the second death. Why? Pakinggan ninyo dito sa Psalm chapter 51. And the verse is verse 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ang ibig pong sabihin, dun pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating ina, tayo ay ipinaglihina sa kasalanan. Yung foundation, yung fetus is already considered a sinner. Hindi pa pinapanganak.
because we are conceived in sin. Tayo'y pinaglihi sa kasalanan. At nung tayo'y isinilang, tayo'y lumaki. Habang tayo'y lumalaki, tayo ay nahuhubog. We are shapen. We are being molded in iniquity. Sa pamamagitan nito, ang tao mula sa sinapupunan ng kanyang ina ay makasalanan na, at nung siya'y lumabas sa mundong ito, siya'y lumalaki pa sa kasalanan. Bakit po? Sapagkat siya'y lalaki dito sa mundong makasalanan. Ang sabi po ni Pablo in Galatians chapter 1 verse 4, it is called evil word. Dito siya lalaki. Kaya anong mangyayari? Yung existing environment ay puro kasalanan. Habang lumalaki siya, anong naririnig niya sa kanyang mga magulang? Pagmumura. Anong nakikita niya sa kanyang paligid? Ang pag-aaway. People hurting each other. Anong nakikita niya? Nakikita niya yung pagnanakaw. Naririnig niya yung mga bagay na masasama. Nakikita niya yung mga patayan. Everything surrounding this man. Habang siya'y lumalaki ay puro sa kasalanan. Kaya mula sa sinapupunan ng kanyang ina, lumabas siya sa mundong ito, siya'y lalaki sa paligid na puro kasalanan. Kaya siya'y nahuhubog, siya'y namumold at shapen in iniquity. Iyan po ang ibig sabihin. Kaya ano pong nangyari? Sabi ni Paul, walang exemption. Kaya pala walang exemption dahil lahat ay makasalanan. At madalas po, kung sino pa yung mga mukhang banal sa kilos at sa pananalita, ay sila pa ang higit na makasalanan. Because nobody can deny that all are sinners and all are bound to second death in the lake of fire. Now, the problem now, listen to this. This is very important. Ito po yung problema ngayon. Dahil lahat ay makasalanan, lahat ay pupunta sa hell, ito po yung problema. Nagnakaw ka ng piso, ang parusa mo ay katulad lamang ng parusa ng isang pusakal na magnanakaw. Ang parusa mo ay katulad lamang ng isang politikong plunderer ng kaban ng bayan. Ikaw ay nagsinungaling, ang katumbas ng iyong parusa ay kamukha o katumbas lamang ng parusa ng isang murderer, ng isang adulterer, ng isang kidnapper, ng isang drug pusher. Ang parusa ay pare-parehong kamatayan. Ang parusa ay pare-parehong second death. Why? Sapagkat sa mata ng Diyos, walang maliit na kasalanan at walang malaking kasalanan. There is no mortal sin and there is no menial sin. The definition of sin is plain simple. We are all sinners according to the Word of God. And so therefore, if a murderer, a plunderer, is bound to second death, anyone who lie or steal a small amount of money will also be condemned the same as a murderer, as a drug pusher, as a kidnapper, and so forth and so on. Ito po yung problema ngayon. For all I have sinned, and the wages of sin is death. Napakalaking problema po nito.
According again to human standard, this is unfair. Hindi po parehas ito, hindi makatwiran. Isipin mo, nagnakaw ka lang ng lapis o ballpen ng yung classmate, mapaparusan ka ng kamatayan because of that you are already a sinner? Samantala, a murderer, a kidnapper, ang parusa niya kapares lang ng sayo. Is that fair? Ito po yung malaking problem ngayon. And God knows this. Tandaan ninyo. Alam niya ito sapagkat napakatalino ng ating Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang foreknowledge, alam niya na mangyayari ito, that there will be chaos in heaven when the judgment will come. Isasagot nila, unfair ka, Lord. Hindi tama yan, hindi ka makatwiran. Isipin mo, ako gumawa akong napakaraming mabuting bagay, nagkasala lamang ako ng pagnanakaw ng piso, samantalang yung pulitong kung yan, ang ninakaw niya, milyon-milyon sa kabayan ng bayan. Pagkatapos, paparusahan mo kami, parehong kamatayan. Unfair! Tama po ba? Unfair! Based on human standard. Pero ang sabi ng Panginoon, your thoughts are not my thoughts. Ang kaking kaisipan is higher than your thoughts. At alam niya yun. Alam niya yung senaryo na mangyayaring ganun. Kaya, lalo na kung papasukin ko yung turo ng mga mayayabang na sola scriptura, yung Calvinism, hambog kayo. Bakit? Kayabangan lang yan eh. Ang ibig lang sabihin ng sola scriptura, pure gospel. Eh bakit gagamitin pa ninyo yung Latin word or whatever foreign word, language na gagamitin nyo? Eh di nagyayabang lang kayo, pinakikita lang ninyo na magagaling kayo, na marurunong kayo. Hindi ba magko-complain yun kung before the foundation of the world, pinili niya, sabi ng Panginoon, ito, gusto ko ito. Ikaw hindi ko gusto. Ikaw sa impyerno ka. Ikaw sa langit ka. Eh yun na ngang unfairness according to human standard na nagnakaw ng piso at yung nagnakaw ng milyon-milyon, parehas lang ang parusa. Ito pa kayang pinili niya, hindi niya pinili. Mga hambog kayo. Magbago kayo. Huwag kayong magyabang. Hindi katotohanan ng inyong sinasabi, yan ay aral ng demonyo. Hindi ninyo alam ang naintindihan, ang character at nature ng Panginoon. Now let us go back. Para lalo nating lubos na maintindihan ang mensaheng ito. Merong posibleng mangyayari na unfairness pagdating ng panahon. Ngayon, ano po yung naging epekto ng, what is the effect of this infectious virus called sin sa mundong ito o sa tao? Kung yun pong COVID-19 na isang uri din ng virus ay pwedeng gamutin sa pamamagitan ng vaccine, yung pong virus na tinatawag na sin ay wala pong gamot yan na pwedeng imbentuhin ng tao. Marami na pong ginamit na solusyon ang mundong ito upang gamutin ang kasalanan. Pero wala pong epektibo. Iba't ibang uri ng libro ang na-publish upang siyang maging palatuntunan ng pagbabago, upang mabura at gamutin ang virus na tinatawag na kasalanan. Wala pong nangyari. Maging ang edukasyon, hindi nagamot ang virus na ito. Tinuturuan natin ang tao na maging mabuti. Tinuturuan natin huwag siyang gumawa ng kasalanan, pero hindi man natin siya turuan magkasala, ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Bakit?
Sa loob pa lamang po kasi ng tiyan ng nanay niya, makasalanan na siya eh. Tapos nung lumabas siya, nahubog pa siya sa kasalanan. Yung edukasyon hindi naging gamot. At lalong hindi naging gamot ang reliyon. Kung ano-anong iba't ibang uri ng reliyon ang ginamit upang gamutin ang kasalanan, all failed. Why? Because wala pong solusyon yan. Maging ang mundo po, nagkaroon ng epekto. Naging freak ang mundong ito. Ang tao naging selfish, makasarili, nawala yung pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig na natili sa kanya ay ang pag-ibig sa sarili. Willing to hurt anybody for self-interest. Para sa kanyang sariling kapakanan. Siya'y naging mapang-api, walang habag, walang o mapanglamang sa kapwa. Kaya yan po ang naging epekto ng kasalanan sa mundong ito. Kaya mahirap, walang ibang method, walang ibang paraan upang magamot ang kalagayang ito ng tao. Nang dahil sa naging epekto ng virus na tinatawag na kasalanan. And the infection, walang na-exempt. Lahat na-infect. Lahat ng tao. Hindi katulad ng coronavirus. Mag-face mask ka lang, maghugas ka ng sabon, gumamit ka ng alcohol, mag-quarantine ka sa bahay, hindi ka na ma-infect eh. Eh yung tao, ang ginawa, alam nyo, mayroong mga tinatawag na mongha, itinago sa isang kwarto hanggang sa kanilang kamatayan upang hindi sila magkasala at hindi ma-expose sa environment ng kasalanan sa labas. Meron pong solusyon na ginamit. Katulad ng aking nasabi, mag-quarantine ka lang. Huwag kang lalabas ng bahay. Hindi ka na maapektuhan ng coronavirus eh. Ginamit ding paraan yan upang magamot yung virus na tinatawag na kasalanan. May nagmungha. May mga taong lalaking ikinulong din dun sa isang lugar na hindi sila na-expose sa makasalanang mundong ito or the environment of sin. Pero nung nangyari, sa totoo lamang po, higit silang nakakagawa ng kasalanan. Sapagkat ang tao, kapag walang nakakakita, lahat na ng kasalanan na pwede niyang gawin ay nagagawa niya. Kasi walang nakakakita eh. At least kung may nakakakita, ay napipigilan ang tao upang hindi siya basta-basta makagawa ng kasalanan. Unlike kapag ikaw ay naka-quarantine upang hindi ma-infect ng kasalanan. No exemption according to Paul, for all have sinned and fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. So lahat tayo na-infect ng virus na ito na tinatawag na kasalanan, lahat tayo are bound to die in the lake of fire pagdating ng judgment. Kaya wala pong nakapagpapabago sa tao maging ang reliyon o ang edukasyon ay hindi nabago ng tao. So the entire creation of God became freak, destroyed and damaged nang dahil sa virus na tinatawag na kasalanan. Nagkaroon ng wars, brothers against brothers, nation against nation, father raping his own daughter, mother killing her 3 children because of poverty. Nagkaroon ng third sex. Sa akala ba ninyo, kinreate ng Panginoon yung third sex? Hindi po. Nung ako'y tinanong, di ba sabing ganun, yung third sex na tinatawag ay LGBT ay nilalang din ng Diyos? Kung hindi niya nilalang, bakit mayroong ganon? Why? Because of sin. Yan ang aking sagot.
Nang dahil sa kasalanan, naging prick, na damage, nasira ang creation ng God. Kaya kung ano-anong ibang mga bagay na lumalabas, nagkaroon ng third sex, yung daliri natin, 10 lang, because of sin, naging prick ang lahat ng bagay. Minsan may 12, minsan mayroong 11, minsan tatatlo lamang. Nasira po kasi. At iba't ibang sickness ang dumating sa mundong ito, katulad ng COVID-19, etc. and etc. So yun po ang epekto ng kasalanan. Iyan po ang naging resulta. Ang lahat ng bagay ay nasira ng dahil sa kasalanan. At ang masakit po dito, tayo daw lahat ay bound to the punishment of death. Ang masakit po dito, kahit maliit lang ang ginawa mong kasalanan at yung malaking kasalanan, parehas lamang po ang parusang igagawad sa atin pagdating ng paghukom ng Panginoon. But let us understand the character and nature of God, why He chooses His Son to die on the cross, to heal, o maging gamot sa kasalanan o sa virus na kasalanan. Pakinggan ninyo yung sinabi ni Apostle Peter in 2 Peter chapter 3. Ito po yung sinabi ni Apostle Peter, chapter 3, and the verse is verse 9. Ang sabi niya, God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak, bagamat ito ang kanilang destination or destiny. Ang lahat ay mapapahamak, pero ayaw ng Panginoon yon. Hindi yun ang kanyang kalooban. Hindi ito ang kanyang kaisipan. Ang gusto niya will come unto repentance. Manumbalik sa pagsisisi. So the key is repentance. Katulad ng kay Adan at kay Eva, hindi sila nag-repent. God is waiting for them to repent because the medicine and the solution of this virus called sin is simply repentance. Panunumbalik sa Diyos. Yan po ang solusyon. Kaya, ano po ang ibig ng Diyos? Ano yung solution na in-apply ng Panginoon upang sa ganon ang virus na tinatawag na kasalanan ay mabura at magkaroon ng lunas at para sa lahat. At ito'y minsan lamang, hindi na paulit-ulit. Hindi katulad ng vaccine, yung effectivity niya may limit, but this medicine or vaccine, kung pwede kong hiyambing na lunas sa virus na tinatawag na kasalanan, ay ang dugo ni Kristo. Ulitin ko po, ang gamot sa kasalanan o sa virus na tinatawag na kasalanan, the only medicine, the only way, and the only solution, the only medicine for this virus called sin is the blood of Christ. Kaya po, it is necessary for Jesus to die on the cross. Ang sabi ng Panginoon, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang karakter.
ng kanyang nature. Yung kanyang justice to resolve yung unfairness na ang isang nagnakaw ng piso ay paparusahan katulad ng pagnanakaw ng milyon-milyon. Ang nakapanakit ng kapwa ng dahil sa hatred ay katulad ng parusa ng isang mamamatay tao. And to resolve the unfairness of this according to human standard, nakita yan ng Diyos. Kaya in-apply niya yung kanyang karakter sa pamamagitan ng kanyang justice. Paano po niya ginawa ito? He cannot simply pardon sin by saying, "You are now pardoned. I forgive you of your sin because of His justice." Because He is a God of justice. He is a just God na kinakailangan ay magkaroon ng kaparusahan. He hates sin. It demands, His justice demands death for all sinner, sapagkat for the wages of sin is death. Kinakailangang maparusahan ang kasalanan. Hindi siya galit sa tao, pero dun sa kasalanang pumasok sa mundong ito, siya'y galit na galit. Kaya kinakailangang may magbayad dun sa kasalanan because God's justice demands punishment of death to all sinners. So in order to absolve all sinners of the world, there must be one who can accommodate and pardon the sins of the world. Sapagkat yun po ang gamot. Mahal niya tayo. Hindi niya gustong mawala tayo, na mapahamak tayo. It is not God's wish that all should perish. All you have to do is apply the medicine. And the medicine is the blood of Christ. Yan po kung bakit pinili niya si Kristo, sapagkat ang dugo ni Kristo can cover the sins of the world. We have to understand that we deserve to die a second death. We cannot claim our own righteousness because in the eyes of God, all of these are filthy rags sa kanyang harapan. We are all sinners. And God's justice demands punishment of death. Aside from being a just God, He is also a righteous judge. He is a merciful God. Kaya ayaw niya tayong mapahamak sapagkat nahabag siya sa tao at kaya igagawad niya ang parusa na isang makatwirang judgment because He doesn't want anybody, and He foresaw or nakita na niya sa pamamagitan ng kanyang foreknowledge yung chaos na mangyayari if hindi maging makatwiran ang kanyang paghusga sa tao. The death penalty must be applied to all sinners. Yan po ang justice ng Panginoon. Whatever kind of sin, mortal or menial sin, maliit o malaking kasalanan, that is the punishment. That is the justice of God. Justice demands the penalty of death, rich or poor, for all have sinned. He cannot exempt one from the other. He cannot exempt one and condemn the other because He is a righteous God. This is His nature. Makatwiran siya. Kinakailangan i-apply niya pantay-pantay ang kanyang kautusan, ang parusa. Ang sabi nga ni Mike Enriquez of GMA, walang kinikilingan, walang pinipili. Ganyan ang Diyos. Pero sa totoo lang, nagsisinungaling lang si Mike Enriquez. Meron siyang pinipili at meron din siyang kinikilingan. Bakit? Kasi hindi niya madideny that His nature
is a sinful nature. Minu-minuto, nagkakasala ang tao sa pagsisinungaling. Kaya huwag kayong maniniwala dyan, pambobola lang yung mga ganong pananalita. That is hypocrisy. Kaya po, God knew even before, sapagkat alam niyang yung chaos na mangyayari sa heaven, na maraming magko-complain pagdating ng panahon, kaya kinakailangan there has to be a solution. Alam niyo yung unang ginawa ng solusyon na in-apply niya, tinanggal niya, he removed work as a condition for forgiveness. Tinanggal niya yung, ako marami akong nagawang mabuti. Tinanggal niya yan para walang makakapag-complain. In heaven, walang makakapagsalita. Ako po, milyon-milyon o daan-daan ang aking ginawang mabuti. Yan taong yan, mula sa kanyang pasimula, wala siyang ginawang mabuti. Kaya walang ganun pong mangyayari. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung good works. Wala yan, hindi po pwede yan, sabi ng Panginoon. Kaya ang ikalawang solusyon na kanyang ginawa, and the only solution must be once and for all. And no second chance. Wala nang ikalawang pagkakataon. At yung acceptable sa Diyos ang kanyang in-apply that will reconcile all His character and nature as a sovereign God. Kailangan ma-reconcile yung kanyang pagiging just God at yung kanyang pagiging righteous God. Kinakailangan ma-reconcile yan sa kanyang pag-ibig, yung God's love. He is a God of justice. He is a God of a righteous God, but He is also a God of love. Kailangan ma-reconcile lahat yan at magbo-boils down sa pag-ibig, sapagkat sa pag-ibig mananatili ang lahat. Dapat ang kanyang pagiging righteous and merciful God, ang kanyang pagiging God of justice, must all boils down to His love. Lahat ng kanyang karakter ay dapat makita at mangibabaw ang kanyang pag-ibig sa tao. Let me share to you this story about an old woman who was caught stealing a loaf of bread after World War II. Ang nangyari po, during the trial, this old woman was found guilty of stealing, in spite of the reason that she was forced and tempted to steal because her 3 grandchildren are starving to death. Wala na silang makain. And when she was asked by the judge, how much is the cost of the bread that she stole? At napatunayan that the cost of the loaf of bread is 10 pesos. Ang kanyang ninakaw ay 10 piso ang alaga. So nagkaroon ng habag yung judge. At yung imprisonment is not, according to the judge, is a righteous judgment. But because it is the law must apply to all. Pantay-pantay. Yan ang fairness ng judgment. But the judge felt it is not a righteous judgment. So, he wants to forgive the old woman. But because of the position he holds, he must display and render justice. And justice demands punishment. Whatever, ano man ang kanyang naging damdamin sa matandang babae, he must render a judgment, whether according to him it is an unfair judgment. So the judge found a solution. Nakaisip siya ng solusyon. Ang ginawa niya, what he did is, he gave
10 pesos to the old woman and told the woman to pay the baker. Ayan nga niya, here is the 10 pesos, bayaran mo yung pinagnakawan mo. Galing sa kanyang sariling pocket, kumuha siya ng 10 piso, ibinigay dun sa babae at bayaran mo yung baker. Ang sabi niya. At nung binayaran niya, na-absolve, nakapag-render siya ng fair judgment. Paano? Pinakita ng judge that he is a judge who is a just judge. Justice demands punishment. He is a merciful judge also. And because of his love, he was able to render a righteous judgment. In closing po, this is what the Father did in order to forgive the sins of the world, to be applied to all, rich or poor, small sin or biggest sin. He sent His only begotten Son, Jesus, to die on the cross as payment. Tandaan ninyo, bilang kabayaran ng maliit o malaki mang kasalanan, walang distinction, but His death will pay all kinds of sin once and for all. And this is the ultimate sacrifice na gagawin ng Diyos Ama. And it is only the acceptable way or method that will serve as a propitiation o pampalubag loob sa puot ng Diyos. Sapagkat kung ano man ang gawin nating kabutihan sa mundong ito, yan ay basura lamang sa harapan ng Diyos. Hindi maiibsan ang puot ng Diyos sa kasalanan. But because Jesus died on the cross and suffered a horrible death for you and for me, ang kapatawaran sa kasalanan ay naipakita ng Diyos ng dahil sa kanyang nature, God of justice and merciful God and a God of love. And all of this, lahat ay na-reconcile ang kanyang karakter. Nangingibabaw pala ang kanyang pag-ibig. But God demonstrated His love towards me, you, and all. Christ died for us. In that while we were still sinner, Christ died for us. And the final question that I would now like to impose upon you before I close in prayer, kayo pong nakinig sa akin at sumaybaybay ngayong umaga. Imagine Jesus is there hanging on the cross, and ask yourself this question: am I worthy of His death? Ako ba'y karapat-dapat o katumbas ba ng kanyang kamatayan upang maligtas ako sa puot ng Diyos? Ang sagot po, yes. A big yes. You are worthy of His forgiveness, for the blood of Christ has power to forgive our sins, the atonement. So, the question is it
necessary for Jesus to die on the cross? Yes, it is necessary. It is the only way, and it is for you and for me para sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat, at sa aking pagsasara, kung inyo pong lubos na naunawan ang mensaheng ito ngayong umaga, nais ko pong lumapit kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi, because repentance is only the solution or medicine to fight against this virus called sin. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, and let us close in prayer. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat you offer your begotten Son to die on the cross for the forgiveness of my sin and all the sins of the world. We thank you, Father, for this moment that we heard your words. And I pray, O God, that all that heard this message this morning on why it is necessary for Jesus to die on the cross have enlightened and opened our minds and our hearts that we need Jesus for our salvation. We need to repent and accept Him as our Lord and Savior. Lord, I pray that this morning, na kung sino man, Lord, whoever na nakinig sa mensaheng ito, I pray, O God, na buksan nila ang kanilang puso upang ang aming Panginoong Hesus ay pumasok sa pinto ng kanilang pagkatao, ng kanilang puso, upang sa ganun, Panginoon, yung atoning power of the blood of our Lord Jesus Christ ay mag-apply sa amin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas sa panahong darating ng paghukom. Maraming salamat, Ama, at lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory, at magandang umaga po sa inyong lahat.